Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang araw na puno ng liwanag ng araw, tila walang anumang masama ang maaaring mangyari sa buhay ng pamilyang Whiteley. Sina Andy, Julie, at ang kanilang anak na si Landon ay nagplano ng simpleng road trip papunta sa isang parke kung saan sila madalas magtampisaw sa lawa at magpiknik sa lilim ng mga punong kahoy. Landon, huwag kang magmadali. Maaga pa naman, sabi ni Julie habang nakangiti, pinupunasan ang maliit na kamay ng anak na may chocolate frosting mula sa donut na nilantakan nito habang papunta sa sasakyan. Ma, gusto ko nang makarating. Gusto kong makita ang mga pato, sigaw ng 8 taong gulang na bata, puno ng sigla at inosente pa rin ang ngiti. Hayaan mo na siya, Jules, biro ni Andy habang isinasara ang likod ng kanilang SUV, puno ng mga gamit para sa araw na yon. Ang batang to parang may kuryente sa katawan. Sana lahat tayo may ganyang lakas. Sa biyahe, puno ng tawa ang sasakyan. Si Landon ay abala sa pangungulit, sinasabing siya ang magiging dock commander sa parke. Sina Julie at Andy, sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, ay halata sa kanilang mga mata ang pagmamahal sa isa't isa at sa kanilang anak. Habang binabaybay nila ang highway, isang kanta ang tumugtog sa radyo, isang lumang paborito ni Andy. Naalala mo ba ito, Jules? Tanong niya, ang kanyang ngiti ay puno ng ligaya habang pinipihit ang volume knob pataas. Hindi mo ba ako papayapang kumanta? Sagot ni Julie, bago sila nagsimulang kumanta ng magkasama, off-key ngunit masaya. Si Landon ay tumawa, pinapalakpak ang kanyang mga kamay. Ngunit ang masayang tagpo ay biglang nagbago. Andy, bumagal ka, sabi ni Julie, biglang napansin ang isang sasakyang mabilis na sumisingit mula sa kabilang lane. Kalma lang, Jules. Hawak ko to, ngunit kahit gaano kagaling ang kanyang mga kamay sa manibela, hindi niya kontrolado ang mga desisyon ng iba. Isang malakas na tunog ng preno ang pumuno sa ere, kasunod ang nakakabinging tunog ng metal na bumangga sa metal. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Si Julie ay nasa loob ng ambulansya, hindi niya maalala kung paano siya naroon. Ang mundo ay parang umiikot, malabo ang lahat. Nasaan si Landon? Sigaw niya, hawak ang noo habang pilit niyang inaaninag ang mukha ng paramedic na nasa tabi niya. Ang anak ninyo ay sa ibang ambulansya. Ligtas siya, ginagawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila, sagot ng lalaki, ang tono nito ay puno ng pagkaawa at pangunawa. Si Andy? Ang asawa ko. Hindi sumagot ang paramedic. Tumango ito ng bahagya, sapat para mapagtanto ni Julie na ang sagot ay hindi niya gugustuhing marinig. Pagdating sa ospital, si Julie ay nagmamadaling bumaba sa ambulansya, hindi alintana ang sugat sa kanyang mga tuhod at balikat. Doktor, nasaan ang anak ko? Isang nurse ang lumapit. Si Landon ay nasa liig. Kailangan niyong maghintay, ginang. Hindi. Hindi ako maghihintay. Anak ko siya. Habang pilit siyang pinapakalma, narinig niya ang mga sirena ng isa pang ambulansya na paparating. Sa loob ng kaunting segundo, ang bigat ng lahat ay tila bumagsak sa kanyang dibdib. Ang asawang si Andy, ang haligi ng kanilang pamilya, ay wala na. Ngunit hindi ito ang oras para magluluksa. Si Landon, ang kanyang anak, ang tanging liwanag na kailangan niyang panghawakan. Sa kabilang banda, si Landon ay wala pa rin malay. Ang kanyang katawan ay puno ng mga tubo, ang monitor ay nagbibigay ng monotonong tunog na nagmamarka sa bawat tibok ng kanyang puso. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin, sabi ng doktor kay Julie habang nakaupo ito sa waiting room. Ngunit hindi kami makakapagbigay ng katiyakan. Ang mga pinsala niya ay malubha. Hindi alam ni Julie kung saan huhugutin ang lakas. Ngunit sa kabila ng lahat, itinaguyod siya ng kanyang pananampalataya. Sa kanyang puso, nagdasal siya, Diyos, hindi ko kakayanin ito. Pero alam kong naririyan ka. Bigyan mo ako ng lakas para harapin ang araw na ito. Pilit niyang binuo ang lakas habang hinihintay ang balita mula sa mga doktor. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang masayang mukha ng kanyang anak bago ang aksidente. Si Landon, na puno ng buhay at ligaya, ay ngayon nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Hindi ko siya bibitawan, bulong niya sa kanyang sarili. Sa huling oras ng araw, habang ang ospital ay tahimik maliban sa tunog ng mga makina, isang biglang paggalaw mula sa monitor ang nagbigay ng bagong takot sa lahat. Code Blue! Code Blue, sigaw ng isang nurse.
Sa loob ng kwarto, ang maliit na katawan ni Landon ay tumigil sa pakikibaka. Para kay Julie, ang mundo ay huminto. Sa gitna ng kaguluhan sa ospital, ang hininga ni Julie ay parang nawawala sa bawat tunog ng alarma na naririnig mula sa silid kung nasaan si Landon. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang lakas habang nakaupo sa malamig na upuan sa pasilyo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang puso ay tila bumibigay na. Ang bawat segundo ay pakiramdam niya ay isang eternity, at ang bawat tunog ng makina ay isang paalala ng mahigpit na laban na kinakaharap ng kanyang anak. Sa loob ng silid, ang maliit na katawan ni Landon ay napapaligiran ng mga doktor at nurse na nagmamadaling bumalik ang kanyang tibok ng puso. Huwag kayong tumigil. Bigyan siya ng adrenaline, sigaw ng doktor, nang inibabaw ang boses sa tunog ng mga monitor. Ang mga kamay ng mga nurse ay mabilis na gumagalaw, ngunit kahit anong gawin nila, ang katawan ni Landon ay tila nagiging mas mahina sa bawat segundo. Sa labas ng kwarto, ang isang nurse ay lumapit kay Julie, nakikita ang takot sa kanyang mukha. Ginang Whitley, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit nagdalawang isip ang nurse, hindi na itinuloy ang nais sabihin. Napahawak si Julie sa kanyang dibdib, pilit inaalo ang sariling damdamin. Diyos, huwag mo siyang pabayaan, bulong niya, halos hindi marinig ng sarili niyang tenga. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit pilit niyang pinipigilan ang pag-agos nito. Landon, anak ko, lumaban ka, bulong niya, na para bang naririnig siya ng kanyang anak. Sa loob ng silid, tumigil ang monitor ng tibok ng puso. Flatline. Kailangan natin siyang ibalik, sigaw ng doktor. Ang paligid ay napuno ng pagkilos, ngunit sa kabila ng ingay, tila naririnig ni Landon ang lahat mula sa malayo. Ang kanyang paligid ay biglang napuno ng isang napakaliwanag na liwanag, at ang lahat ng ingay ay nawala, napalitan ng katahimikan. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Ang paligid ay hindi maipaliwanag, hindi ito ang ospital, ngunit hindi rin ito lugar na pamilyar sa kanya. Ang lahat ay puno ng liwanag at sa liwanag na. Iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman. Mula sa di kalayuan, isang figura ang lumapit, may presensya itong nagbibigay ng init at pagmamahal na hindi maipaliwanag. Landon, sabi ng figura, ang boses nito ay banayad ngunit puno ng otoridad. Ang bata ay napatingin, ngunit hindi siya natakot. Hindi pa panahon para sa'yo. Sino ka? Tanong ni Landon, nagtataka ngunit parang may kilalang-kilala na niya ang figura. Isang kaibigan, sagot nito, umiti ng malumanay. Ngunit nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Hinawakan nito ang kanyang kamay, at sa isang iglap, nakita ni Landon ang isang eksena. Ang kanyang ina, si Julie, nakaluhod sa sahig ng ospital, umiiyak habang nagdarasal. Ang boses ni Julie ay malinaw na narinig ni Landon, kahit nasa malayo siya. Diyos, bigyan mo po ako ng lakas. Huwag mo pong kunin ang anak ko, sabi ni Julie, ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Bumalik ka sa kanya, Landon, sabi ng figura. May mahalagang layunin ang buhay mo. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Paano si Daddy? Tanong ni Landon, biglang naalala ang aksidente. Nasaan siya? Siya'y nasa kapayapaan. Ngunit ikaw, kailangan mo pang bumalik. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Bago pa man makapagsalita muli si Landon, ang liwanag ay naging mas maliwanag, at naramdaman niya ang biglang paghila pabalik. Sa ospital, ang mga doktor ay patuloy na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya. Isa pang defibrillator. Bigyan siya ng 300 joules, sigaw ng doktor. Biglang bumalik ang tibok ng puso sa monitor. May tibok ulit. Hindi ka panipaniwala. Si Julie, na nananatiling nakaupo sa pasilyo, ay halos bumagsak sa sobrang emosyon nang marinig ang balita. Tumayo siya, patakbong lumapit sa silid, ngunit hininto siya ng isang nurse. Ginang Whitley, kailangan pa niyang magpahinga. Critical pa rin ang lagay niya. Gusto ko siyang makita, sabi ni Julie, ang boses niya ay nanginginig. Ang nurse ay nag-atubili, ngunit pinayagan siyang pumasok saglit. Pagpasok ni Julie, nakita niyang unti-unting bumubukas ang mga mata ni Landon. Mom, bulong nito, mahina ngunit malinaw. Halos bumagsak si Julie sa sahig. Tumakbo siya papalapit sa kama at hinawakan ang kamay ng anak. Nandito lang ako, anak. Hindi kita iiwan. Ngumiti si Landon, ngunit bago pa siya makapagsalita ng marami, muli siyang napapikit. Julie ay nanatili sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, walang balak na umalis kahit saglit.
Habang natutulog si Landon, si Julie ay tahimik na nanalangin, ngunit hindi niya mapigilang mapansin ang kakaibang liwanag sa mukha ng anak. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit alam niyang may nangyari, isang bagay na higit pa sa maipapaliwanag ng medisina. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat, ngunit sa likod nito ay nagsisimula na rin siyang magkaroon ng maraming tanong. Sa pagkalipas ng gabi, si Julie ay nanatiling gising sa tabi ng kama ni Landon. Ang bawat tunog ng makina, ang bawat galaw ng kanyang anak, ay sinundan niya ng walang tigil na panalangin. Kahit na sinabi ng mga doktor na mahina pa ang lagay ni Landon, may kakaibang kapayapaan na dumating sa kanyang puso. Parang may nagsasabi sa kanya na ang lahat ay magiging maayos. Kinabukasan, unti-unting nagmulat ng mata si Landon. Ang kanyang mukha ay mahina pa rin, ngunit may kakaibang liwanag na parang sumisilip mula sa loob. "Mom," bulong niya, halos hindi marinig. "Anak, nandito lang ako," sagot ni Julie, mabilis na yumuko para hawakan ang kamay ni Landon. "Huwag kang magsalita. Kailangan mong magpahinga." Ngunit kahit anong sabihin niya, si Landon ay tila may nais ipahayag. "Mom, nakita ko siya." "Sinong nakita mo, anak?" tanong ni Julie, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Si Jesus," sagot ni Landon, diretso ang tingin sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila tumigil. Ang puso ni Julie ay biglang bumilis, at sa isang iglap, lahat ng emosyon, pagkagulat, pagkalito, at isang munting pag-asa, ay pumasok sa kanyang isipan. Habang nagpapahinga si Landon, dahan-dahan niyang ikinuwento ang kanyang nakita. "Mom, may napakaliwanag na lugar. Hindi masakit sa mata, pero ramdam mo ang init. Doon ko siya nakita. May mga anghel din." Si Julie, hindi makapagsalita, ay nakikinig lang habang si Landon ay nagpatuloy. Sabi niya, "Hindi pa daw panahon ko. Pero binigyan niya ako ng misyon." "Mom," sinabi niya na kailangan kong bumalik. "Anak, baka panaginip lang iyon," sagot ni Julie, kahit na sa kaloob-looban niya, nararamdaman niyang may katotohanan sa sinasabi ng anak. Ngumiti si Landon, bahagyang tumingin sa kisam. "Mom, hindi ito panaginip. Totoo iyon. Naroon din si Daddy." Ngumiti siya sa akin. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala." Ang huling sinabi ni Landon ay parang kutsilyo sa puso ni Julie. Ang bigat ng pagkawala ni Andy ay muli niyang naramdaman, ngunit ang ideya na nasa mabuting kalagayan ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang aliw. "Anak, sigurado ka? Nakita mo talaga si Daddy?" "Opo, Mom." At sinabi niyang mahal na mahal ka niya. Sa sumunod na mga araw, habang si Landon ay dahan-dahang bumubuti ang kalagayan, patuloy niyang ikinuwento ang mga nakita niya. Ang bawat detalye ay parang isang piraso ng puzzle na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Sinabi niya ang tungkol sa mga anghel na kumakanta, ang malawak na parang puno ng liwanag, at ang napakagandang lugar na parang hindi maabot ng anumang sakit o problema. "Mom, doon ko nalaman kung gaano mo ako kamahal," bulong ni Landon sa isang pagkakataon. "Nakikita ko ang mga luha mo. Naririnig ko ang mga dasal mo." Sa mga salitang ito, si Julie ay tuluyang bumigay. Ang mga luha na pilit niyang pinipigil ay bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot kundi sa pasasalamat. Habang pinagmamasdan niya ang anak na tahimik na natutulog, si Julie ay nagsimulang magtanong sa sarili, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Sa isip niya, malinaw na may mas mataas na plano na nangyayari sa buhay nila. Ngunit paano niya maipapaliwanag ang lahat ng ito sa ibang tao? At paano niya haharapin ang bagong realidad na dala ng mga karanasan ng kanyang anak? Sa kabila ng lahat ng tanong, isang bagay ang sigurado, ang Landon na bumalik ay hindi na ang parehong batang kilala niya noon. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga salita ay puno ng kasiguruhan na parang nakakita siya ng isang bagay na lampas sa pagkaunawa ng tao. "Mom," sabi ni Landon sa isang umaga, habang sila ay nakaupo sa tabi ng bintana ng ospital, sabi niya, "Kailangan nating magtiwala. Lahat ng ito may dahilan." Sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Julie na unti-unting nagbabago ang pananaw niya sa lahat ng nangyari. Kung noon ay puno ng takot at lungkot ang kanyang puso, ngayon ay unti-unti itong napapalitan ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, ngunit alam niyang hindi sila nag-iisa. Ang araw na iyon ay tila mas maliwanag para kay Julie. Habang papasok siya sa kwarto ni Landon, ang liwanag ng araw na dumadaloy mula sa bintana ay parang simbolo ng bagong simula. Si Landon ay nakahiga pa rin sa kama, ngunit sa unang pagkakataon, mas mukhang malakas na ang kanyang anak.
May kakaibang sigla sa kanyang mga mata na tila may alam siya na hindi maipaliwanag ng kahit sino. Mom, sabi ni Landon, ang kanyang boses ay mas malakas na kaysa kahapon. Pwede ba tayong mag-usap? Lumapit si Julie, umupo sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng anak. Naman, anak. Ano ang gusto mong sabihin? Tahimik na tumingin si Landon sa kanya, parang pinipili ang tamang salita. Mom, sinabi niya na may kailangan akong gawin. Pero hindi ko pa alam kung paano ko ito gagawin. Sinong siya, anak? Tanong ni Julie, kahit alam niya ang sagot. Ang puso niya ay punong-puno ng emosyon, isang halo ng takot, pananabik, at pananampalataya. Si Jesus, sagot ni Landon ng diretsyo, na para bang ito ang pinakasimpleng bagay sa mundo. Sinabi niya na kailangan kong ipakita sa iba kung gaano sila kamahal ng Diyos. Habang si Julie ay nakikinig, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pero hindi ito luha ng lungkot. Ang bawat salita ng anak niya ay parang balsamo sa kanyang nasugatang kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan, nararamdaman niyang unti-unting bumabalik ang pag-asa. Ang mga nurse at doktor na pumapasok sa kwarto ay nagulat sa mabilis na paggaling ni Landon. Hindi namin maipaliwanag ito, sabi ng doktor habang tinitingnan ang chart ni Landon. Ang ganitong klase ng pinsala, madalas may pangmatagalang epekto. Ngunit ang anak niyo parang hindi naapektuhan ng utak o katawan. Miracle, bulong ng isang nurse habang nakangiti kay Julie. Napakapalad ninyo. Ngumiti si Julie, ngunit sa loob niya ay alam niyang hindi lang basta swerte ang nangyari. May mas malaki pang dahilan para sa himalang ito. Hindi lang kami palad, sagot niya. May plano ang Diyos para sa anak ko. Sa mga susunod na araw, unti-unting bumalik si Landon sa kanyang sigla. Nakikibiro na siya sa mga nurse, nagpapatawa sa mga doktor, at parang hindi naalala ang sakit na dinanas niya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabalik sa normal na buhay, nanatili sa kanya ang mga alaala ng kanyang karanasan. Mom, hindi ko pa rin makalimutan yung sinabi niya sa akin, ani Landon habang naglalakad sila sa pasilyo ng ospital. Sabi niya, hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa ating lahat. Tumigil si Julie at yumuko upang tumingin sa mga mata ng anak. Anak, ibig bang sabihin nito, handa ka nang harapin ang misyon na binigay niya sa'yo? Tumango si Landon, seryoso ang mukha. Mom. Pero natatakot pa rin ako. Hinawakan ni Julie ang kanyang balikat. Anak, kahit natatakot ka, hindi ka nag-iisa. Nandito ako, at higit sa lahat, nandyan ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Sa paglabas ni Landon mula sa ospital, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit habang siya ay naglalakad palabas, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng lakas na hindi maipaliwanag. Pakiramdam niya ay may mas malalim siyang dahilan para mabuhay, isang layuning hindi pa niya ganap na nauunawaan, ngunit sigurado siyang gagabayan siya nito. Sa huling araw nila sa ospital, isang nurse ang lumapit sa kanila. Landon, sabi nito, alam mo ba na ang kwento mo ay naging inspirasyon dito sa ospital? Ang lahat ng tao dito, mula sa mga pasyente hanggang sa mga doktor, ay hindi makapaniwala sa iyong himala. Ngumiti si Landon, at sa pagkakataong iyon, para bang siya na ang pinakamatandang 8 taong gulang sa mundo. Hindi lang ito tungkol sa akin, sagot niya. Ito'y para ipakita kung gaano kalakas ang pagmamahal ng Diyos. Habang papalabas sila ng ospital, si Julie ay tahimik na nakatingin sa anak. Ang batang lalaki na minsang akala niyang mawawala na ay ngayon ay puno ng bagong lakas at layunin. Alam niyang ang kanilang kwento ay malayo pa sa katapusan. Sa katunayan, ito pa lang ang simula. Ang araw ng pagbabalik nila Julie at Landon sa kanilang tahanan ay puno ng kakaibang katahimikan. Parang ang mundo sa labas ay hindi apektado ng mga himalang naganap sa loob ng ospital. Sa bawat hakbang ni Landon, habang hawak niya ang kamay ng kanyang ina, nararamdaman niyang iba na siya sa batang bumalik dito ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanilang bahay, na minsang puno ng masasayang tawanan at kalokohan, ngayon ay tahimik na parang humihintay ng bagong simula. Pagpasok nila, ramdam ni Julie ang kirot ng kawalan ni Andy. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may bakas ng presensya ng kanyang asawa. Sa sala, naroon ang lumang gitara ni Andy na madalas nitong tugtugin habang kinakanta ang paborito nilang awit. Sa kusina, naroon ang kanyang apron na nakasabit pa rin, parang hinihintay siyang muling magluto ng paborito nilang spaghetti. Ngunit sa gitna ng lungkot na ito, alam ni Julie na kailangan niyang maging matatag para kay Landon. Huminga siya ng malalim at mumiti sa anak.
Anak, handa ka na bang bumalik dito? Alam kong hindi madali, pero magkasama nating haharapin ito. Tumango si Landon, bahagyang ngumiti. Mom, nararamdaman ko si Daddy. Hindi ko siya nakikita, pero parang nandito siya. Napatigil si Julie. Ang mga salitang iyon ay parang kirot sa kanyang puso, ngunit sa parehong pagkakataon, nagbigay ito sa kanya ng aliw. Anak, alam kong mahal tayo ni Daddy kahit nasaan man siya. At sigurado akong hindi niya tayo pababayaan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang kanilang buhay sa normal. Si Landon ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral mula sa bahay habang si Julie ay muling nagsimulang magtrabaho bilang isang freelance writer. Ngunit kahit abala sila, hindi maitatangging may nagbago sa kanilang pamilya. Ang dating masayahin si Landon ay naging mas tahimik, madalas itong nakatingin sa bintana na para bang may iniisip na malalim. Anak, ano ang iniisip mo? Tanong ni Julie isang hapon habang sila'y nagmeryenda. Mom, naaalala mo yung sinabi niya sa akin? Na may misyon ako, sagot ni Landon, tinitingnan ang kanyang ina ng diretsyo sa mata. Anak, ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin? Napaisip si Landon. Hindi ko pa alam pero nararamdaman ko na kailangan kong magsimula. Gusto kong ibahagi sa iba kung ano ang nakita ko. Pero paano kung hindi sila maniwala? Ngumiti si Julie, hinaplos ang kanyang buhok. Anak, hindi mo kailangang pilitin ang kahit sino na maniwala. Ikwento mo lang ang iyong karanasan. Ang totoo, ang kwento mo na mismo ang magsasalita sa kanila. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang magbukas si Landon sa ilang tao sa kanilang komunidad. Ang una niyang kwento ay para sa kanyang guro sa simbahan, si Pastor Greg, na bumisita sa kanila upang kamustahin ang kanilang pamilya. Pastor, nakita ko po siya, bungad ni Landon habang sila'y nag-uusap sa sala. Si Jesus. Nakausap ko po siya. Si Pastor Greg ay napahinto, tila nagulat sa sinabi ng bata. Talaga, Landon? Maaari mo bang ikwento sa akin ang iyong nakita? Sa una, si Landon ay nag-alinlangan. Ngunit sa mahinahong boses ni Pastor Greg at sa masuyong tingin nito, unti-unti niyang ikinuwento ang kanyang karanasan. Ang mga mata ni Pastor Greg ay nanlaki habang nakikinig sa bawat detalye, ang liwanag, ang mga anghel, at ang mga salitang binitiwan ni Jesus. Landon, sabi ni Pastor Greg matapos marinig ang lahat. Ang kwento mo ay isang biyaya. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makita ang ganito. Naniniwala akong ito'y may layunin. Ipagpatuloy mo ang pagbabahagi nito. Sa gabing iyon, habang tinitingnan ni Julie si Landon na natutulog, naisip niya ang mga salitang binitiwan ng pastor. May layunin ito, bulong niya sa sarili. Pero paano namin ito maisasakatuparan? Isang araw, habang sila'y namamasyal sa parke, lumapit sa kanila ang isang babae. Nakilala ito ni Julie bilang si Maria, isa sa mga kapitbahay nila na matagal nang hindi nila nakakausap. Julie! Ang tagal nating hindi nagkita, sabi nito habang niyayakap si Julie. Maria, na! Kumusta ka na? Sagot ni Julie, pilit na pinipigil ang emosyon ng muling paglabas sa mundo pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Habang sila'y nag-uusap, si Landon ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ngunit napansin ni Maria ang kakaibang liwanag sa mukha ng bata. Landon, parang iba ang aura mo ngayon. Masaya ka ba? Ngumiti si Landon, ngunit hindi siya agad sumagot. Napatingin siya kay Julie na para bang humihingi ng permiso. Tumango si Julie, at sa simpleng paggalaw na yon, nagsimulang magsalita si Landon. Tita Maria, may gusto akong ikwento sa'yo, sabi niya. At sa loob ng ilang minuto, ikinuwento ni Landon ang kanyang karanasan sa ospital, ang kanyang pagkikita kay Jesus, at ang mga salitang sinabi sa kanya. Si Maria ay napaiyak. Landon, ang kwento mo ay isang inspirasyon. Ang totoo, matagal na akong nawalan ng pag-asa. Pero ang mga sinabi mo, parang muling nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Sa mga sumunod na buwan, ang kwento ni Landon ay unti-unting kumalat. Sa simula, ito ay mula lamang sa mga kapitbahay at kaibigan. Ngunit habang mas maraming tao ang nakakarinig, mas marami ang lumalapit sa kanila upang magtanong at makinig. May mga nagdududa, ngunit mas marami ang nakahanap ng inspirasyon sa kanyang mga salita. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, tinanong ni Julie ang kanyang anak, "Anak, handa ka bang ipagpatuloy ito? Alam kong hindi madaling magkwento ng mga bagay na hindi naintindihan ng lahat." Tumango si Landon. "Mom, hindi ito madali. Pero nararamdaman ko na ito ang tama.
Gusto kong ipakita sa iba kung gaano sila kamahal ni Jesus. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Julie ang lalim ng pananampalataya ng kanyang anak. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Landon ay tila may dalang lakas na hindi kayang paliwanagin ng simpleng salita. Habang patuloy na binabahagi ni Landon ang kanyang kwento, ang kanilang tahanan ay naging bukas para sa mga tao. May mga dumadalaw upang magtanong, magdasal, o magpasalamat. Sa bawat taong lumalapit, si Julie at Landon ay nagiging mas malapit sa kanilang misyon. Ngunit kasabay ng inspirasyon ay ang pagsubok. May mga nagsimulang questionin ang kanilang kwento. Hindi ba't masyado itong perpekto para maging totoo? Tanong ng isa sa mga kapitbahay. Sa tuwing haharap sila sa ganitong pagdududa, palaging sinasabi ni Julie, hindi namin kailangang pilitin ang kahit sino na maniwala. Ang mahalaga ay ang mensaheng dala nito, ang pagmamahal at pananampalataya. Isang araw, habang magkasama silang nagdarasal, napatingin si Landon sa kanyang ina. Mom, alam kong mahirap ito para sa atin. Pero alam mo ba? Masaya ako na ikaw ang mommy ko. Niyakap siya ni Julie ng mahigpit. Anak, ikaw ang dahilan kung bakit nanatili akong matatag. At kahit anong mangyari, lagi akong nandito para sa'yo. Habang sila'y magkatabi, ramdam ni Julie na ang misyon ni Landon ay hindi lamang sa kanya. Ito'y isang bagay na magbabago hindi lamang ng kanilang buhay, kundi ng mga tao sa kanilang paligid. Sa mga buwan na lumipas, si Landon ay patuloy na bumangon mula sa trahedya na minsang muntik nang sumira sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na magdala ng pighati, ang nangyari ay nagbukas ng pinto para sa isang layunin na hindi nila kailanman inasahan. Sa bawat hakbang ng kanyang paggaling, nadama ni Julie na ang kanilang buhay ay unti-unting binubuo sa ilalim ng isang bagong misyon. Ngunit kasabay nito ay ang mga hamon na hindi nila inaasahan. Anak, handa ka ba para sa susunod na linggo? Tanong ni Julie isang gabi habang nakaupo sila sa hapagkainan. Sa mesa ay simpleng pagkain, adobo at kanin, ngunit ang simpleng sandaling iyon ay puno ng kabigatan. Handa po saan, Mom? Sagot ni Landon, kumakain ngunit tahimik. May imbitasyon mula sa simbahan ni Pastor Greg. Gusto niyang ikwento mo ang iyong karanasan sa harap ng mga tao, sagot ni Julie. Naramdaman niyang bumigat ang paligid, si Landon ay biglang tumigil sa pagkain at tumingin sa kanyang ina. Mom, paano kung hindi sila maniwala? Tanong niya, halatang nag-aalinlangan. At kung may magtanong na hindi ko masagot? Lumapit si Julie sa anak at hinawakan ang kamay nito. Anak, ang mahalaga ay ang mensahe mo. Hindi ito tungkol sa pagbuo ng paliwanag. Ito'y tungkol sa pagbabahagi ng iyong puso. Ang mga taong nangangailangan ng liwanag ang makikinig. Tumango si Landon, ngunit hindi maitatangging may bigat sa kanyang dibdib. Dumating ang araw ng pagsasalaysay ni Landon sa simbahan. Puno ang lugar, mga tao mula sa kanilang komunidad at kahit mga taong hindi nila kilala ang dumagsa upang marinig ang kwento ng batang minsang bumalik mula sa kamatayan. Sa likod ng entablado, si Landon ay tahimik, pinagmamasdan ang mga tao mula sa maliit na siwang sa kortina. Mom, ang dami pala nila, sabi niya, halos pabulong. Lumapit si Julie at yumuko sa harap niya. Anak, tingnan mo sila hindi bilang mga estranghero, kundi bilang mga taong nangangailangan. Ang bawat isa sa kanila ay dumating dito para sa mensaheng dala mo. Magtiwala ka sa kanya. Sa pagpasok ni Landon sa entablado, ang lahat ng tao ay tahimik. Tumayo siya sa harapan, ang kanyang maliit na katawan ay tila napakalaki sa harap ng liwanag ng spotlight. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Landon Wetley, at may gusto po akong ibahagi sa inyo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpatuloy siya, unti-unti itong naging matatag. Ikinuwento niya ang araw ng aksidente, kung paano siya nadala sa ospital, ang mga doktor na gumawa ng lahat para mailigtas siya, at ang 3 beses na pagtigil ng kanyang puso. Sa bawat salita, naramdaman ng mga tao ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang pinakamakapangyarihang bahagi ay nang magsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakita. Nakita ko po ang isang lugar na puno ng liwanag, sabi ni Landon, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang binabalikan ang alaala. Doon ko nakilala si Jesus. Sinabi niya na hindi pa panahon ko at binigyan niya ako ng isang misyon. Sabi niya, kailangan kong ipakita sa mga tao kung gaano sila kamahal ng Diyos. Sa sandaling iyon, hindi maitatangging maraming tao sa simbahan ang umiiyak. Ang bawat salita ni Landon ay parang balsamo sa kanilang mga sugat.
Ang kanyang inosenteng boses ay nagbigay ng pag-asa sa mga pusong nawalan ng liwanag. Pagkatapos ng kanyang pagsasalaysay, maraming tao ang lumapit kay Julie at Landon. Ang ilan ay nagpasalamat, habang ang iba ay humingi ng panalangin. Landon, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ang totoo, nawalan na ako ng pananampalataya. Pero ngayon, parang may bagong pag-asa na bumalik, sabi ng isang matandang lalaki habang pinipigil ang luha. Hindi man maintindihan ni Landon ang bigat ng kanyang mga salita, naramdaman niyang tama ang kanyang ginawa. Sa mga linggo pagkatapos ng pagtitipon, dumami ang mga tao na lumalapit sa kanila. Ang kwento ni Landon ay unti-unting kumalat hindi lang sa kanilang bayan, kundi pati sa kalapit na lugar. May mga taong dumadayo sa kanilang bahay upang makinig sa kanyang karanasan. Ang kanilang simpleng tahanan ay naging isang lugar ng inspirasyon at panalangin. Mom, paano kung hindi ko kayang sagutin ang lahat ng tanong nila? Tanong ni Landon isang gabi, pagkatapos nilang tumanggap ng mga bisita. Ngumiti si Julie at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, hindi mo kailangang sagutin ang lahat. Ang mahalaga ay ang ibahagi mo ang katotohanang nasa puso mo. Ang Diyos ang bahala sa iba. Ngunit hindi lahat ay positibo. May ilan din na nagdududa sa kwento ni Landon. Hindi ba't napakabata niya para magkaroon ng ganitong karanasan, sabi ng isang reporter na dumalaw sa kanila upang gumawa ng kwento. Sa tuwing haharap sila sa ganitong mga pagdududa, tahimik lang si Julie at si Landon. Hindi namin maipipilit ang aming karanasan sa iba, sabi ni Julie sa isang pagkakataon. Ang mahalaga, alam naming totoo ito. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, biglang huminto si Landon at tinuro ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Ang bata ay umiiyak, hawak ang isang laruang kotse na basag na. Lumapit si Landon ng walang alinlangan. Anong nangyari? Tanong niya. Nasira yung laruan ko. Bigay pa ito ni Papa noong buhay pa siya, sagot ng bata, halos hindi makatingin kay Landon. Hinawakan ni Landon ang balikat ng bata. Alam mo ba? Kahit hindi mo na siya kasama, nandyan pa rin ang pagmamahal niya. Hindi nawawala ang pagmamahal ng mga mahal natin sa buhay. Ang bata ay tumingin kay Landon at sa unang pagkakataon, ngumiti ito. Si Julie, na nasa malapit, ay tahimik na nagmasid. Sa simpleng tagpong iyon, nakita niya ang tunay na epekto ng kwento ng kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw para kay Julie na ang kanilang buhay ay hindi na tulad ng dati. Ang kanilang tahanan, ang kanilang komunidad, at kahit ang kanilang pananaw sa mundo ay unti-unting nababago ng karanasan ni Landon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nanatiling matatag, ang pagmamahal nila sa isa't isa at ang pananampalataya na gumagabay sa kanila. Mom, alam mo ba? Masaya ako na nangyari ito, sabi ni Landon isang gabi habang sila ay nagdarasal. Masaya, anak? Tanong ni Julie, bahagyang nagulat. Opo, Mom. Dahil dito, mas naramdaman ko kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At masaya akong maipakita iyon sa iba. Habang yakap-yakap niya ang kanyang anak, napagtanto ni Julie na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay, laging mailiwanag na nagdadala ng pag-asa. Ang araw ay nagsimula ng maaliwalas, ngunit sa bahay ni na Julie at Landon, may bigat sa hangin na hindi maipaliwanag. Si Landon, na sa kabila ng kanyang murang edad ay nagdala ng napakabigat na kwento, ay nakaupo sa harap ng kanilang lumang mesa. Sa harap niya ay isang papel at lapis, at habang tinititigan niya ito, nararamdaman niyang parang may inaasahan ang mundo sa kanya na hindi pa niya ganap na naintindihan. Mom, sabi niya, basag ang katahimikan. Paano ko kaya magagawa ang sinabi niya? Nasa kusina si Julie, hinuhugasan ang kanilang mga plato mula sa agahan. Tumingin siya sa anak, nakikita sa mukha nito ang pagkabahala. Lumapit siya, naupo sa tabi ni Landon, at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, hindi mo kailangang sagutin ang lahat ngayon, sabi niya nang may banayad ng ngiti. Ang mahalaga, nagsisimula ka. At ang pagsisimula ay isa ng malaking hakbang. Habang tumatakbo ang araw, si Julie ay naging abala sa mga gawain sa bahay, ngunit si Landon ay tila nawalan ng sigla. Tahimik siyang nakaupo sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. Sa labas, ang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin, ngunit para kay Landon, ang lahat ay parang isang malaking tanong. Ang mga salita ni Jesus ay muling bumabalik sa kanyang isipan, may misyon ka. Nang gabing iyon, habang sila'y naghahapunan, muling binasag ni Landon ang katahimikan. Mom, paano kung magkamali ako?
Tumingin si Julie sa anak, tahimik na iniisip ang tamang sagot. Anak, hindi mahalaga kung magkamali ka. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang alam mong tama. Ang Diyos ang bahala sa natitirang bahagi. Ngumiti si Landon, kahit bahagya, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, parang nabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang tahanan. Si Pastor Greg, dala ang isang malaking envelope, ay kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Julie at mumiti sa kanya. Pastor, magandang araw. Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Julie, gusto ko sanang makausap si Landon, sagot ng pastor. Nakita niya ang batang lalaki na nakaupo sa sofa at mumiti siya dito. Landon, pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Landon at lumapit sa pastor. Ano po ang kailangan niyo, pastor? Umupo si Pastor Greg sa tabi niya, inilabas ang envelope at iniabot ito sa kanya. Landon, may mga tao mula sa ibang simbahan na narinig ang kwento mo. Gusto ka nilang marinig. Marinig po, tanong ni Landon, halatang naguguluhan. Gusto ka nilang makilala, marinig ang iyong karanasan, at maramdaman ang mensaheng dala mo, paliwanag ni Pastor Greg. May isang malaking pagtitipon sa lungsod, at iniimbitahan ka nila bilang tagapagsalita. Si Landon ay napatitig sa envelope, hawak ito na parang mabigat na responsibilidad. Pastor, paano kung hindi ko kayang gawin ito? Ngumiti si Pastor Greg at tinapik ang kanyang balikat. Landon, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Nandito kami para suportahan ka. Sa mga sumunod na araw, si Landon ay hindi mapakali. Habang sinisimulan niyang maghanda para sa pagtitipon, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita na dapat niyang sabihin. Mom, paano ko sasabihin sa kanila ang nakita ko? Tanong niya habang sila'y naghahanda. Anak, magsimula ka sa totoo. Sabihin mo kung ano ang nasa puso mo, sagot ni Julie. Kapag nanggaling sa puso, mararamdaman iyon ng kahit sino. Sa araw ng pagtitipon, si Landon ay tahimik na nakaupo sa backstage ng malaking simbahan. Ang ingay ng mga tao sa labas ay parang dumadagundong sa kanyang pandinig. Si Julie ay naupo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Nandito lang ako, anak. Hindi kita iiwan. Lumapit si Pastor Greg at mumiti. Landon, oras na. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, ang liwanag ng mga ilaw ay tumama sa kanyang mukha, at sa isang sandali, naramdaman niyang parang bumalik siya sa lugar ng liwanag na kanyang nakita. Huminga siya ng malalim at tumingin sa harap. Ang daming tao. Ang ilan ay nakangiti, ang ilan ay mukhang nagdududa, ngunit lahat sila ay tahimik na naghihintay sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat, simula ni Landon. Ako po si Landon Whitley, at gusto ko pong ikwento ang isang bagay na nagbago sa buhay ko. Habang ikinukwento niya ang aksidente, ang kanyang karanasan sa ospital, at ang liwanag na kanyang nakita, ang kanyang boses ay unti-unting naging mas matatag. Ang bawat salita ay puno ng damdamin at ramdam ng lahat ang katotohanan sa kanyang sinasabi. Sinabi niya sa akin na mahal tayo ng Diyos pagtatapos ni Landon. At kahit gaano kahirap ang buhay, lagi tayong may dahilan para magpatuloy. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, ang buong simbahan ay tahimik. Isang tahimik na emosyon ang pumuno sa lugar bago unti-unting pumalakpak ang mga tao. May ilan na umiiyak at may ilan na tahimik na nagdarasal. Pag-uwi nila sa bahay, si Landon ay tahimik na naupo sa kama. Tiningnan siya ni Julie, halatang pagod ngunit masaya. Anak, proud ako sa iyo, sabi niya. Ngumiti si Landon. Mom, parang nararamdaman ko ang sinasabi niya. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Tumango si Julie at yumakap sa anak. Anak. At kahit anong mangyari, nandito ako para sa iyo. Habang natutulog si Landon ng gabing iyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa bahay. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagdududa, naramdaman nilang magkasama silang naglalakad sa tamang landas, isang landas na puno ng liwanag at pag-asa. Sa kabila ng tagumpay ni Landon sa kanyang unang malaking pagsasalita, unti-unting naramdaman ng mag-ina ang bigat ng responsibilidad na dala ng kwento ni Landon. Ang bawat bagong araw ay tila may bagong hamon. Ang kanilang tahanan, na dati tahimik at pribado, ngayon ay tila naging bukas sa mundo. Isang umaga, habang kumakain sila ng almusal, kumatok ang kanilang pinto. Sa labas, isang grupo ng mga tao ang naghihintay, karamihan ay may dalang mga regalo, mga liham, o mga tanong para kay Landon. Nagkatinginan si Julie at Landon, parehong nagtataka at medyo nabibigatan.
Mom, ang dami nila, bulong ni Landon. Huminga ng malalim si Julie bago binuksan ang pinto. Magandang umaga po, bati niya, pinilit ang kanyang tinig na maging maayos sa kabila ng kaba. Ano pong maitutulong namin? Isang babae mula sa grupo ang sumagot, narinig po namin ang kwento ng anak niyo at gusto naming personal siyang makausap. Ang totoo, matagal na akong nawalan ng pananampalataya, pero sa kwento niya, parang nagkaroon ako ng pag-asa. Ngumiti si Julie, bagamat naramdaman niyang napakalaki ng hinihingi ng mga tao. Salamat po sa inyong pagpunta. Pero sana po ay maintindihan niyo na si Landon ay isang bata pa lamang. Gagawin namin ang makakaya upang makatulong, ngunit kailangan din po niyang magpahinga. Ang karamihan ay tumango, ngunit may ilan na tila hindi nasiyahan. Paano kami makakausap ni Landon kung ganito? Hindi ba't siya ang may dalang mensahe, sabi ng isa sa grupo, halatang may pagdududa. Naramdaman ni Julie ang bigat ng mga salita. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumapit si Landon at mumiti sa mga tao. Pasensya na po, hindi ko po kayang sagutin lahat ng tanong niyo. Pero gusto ko pong malaman niyo na mahal kayo ng Diyos. Hindi niya kayo nakakalimutan. Sa mga susunod na araw, lalong dumami ang mga taong pumupunta sa kanilang tahanan. Si Julie ay napilitang magtakda ng mga oras upang matulungan si Landon na mapanatili ang kanyang normal na buhay. Ngunit kahit ganoon, nararamdaman niyang parang nawawalan ng kontrol ang lahat. Mom, parang hindi na ito tungkol kay Jesus, sabi ni Landon isang gabi habang sila'y nagdarasal. Parang iniisip nila na ako ang may sagot sa lahat. Anak, hindi mo kailangang sagutin ang lahat. Ang mahalaga, ginagawa mo ito para sa Kanya. Ang mga tao, minsan, nakakalimutan yon. Pero ang totoo, ang Diyos ang gagawa ng paraan para maabot sila, sagot ni Julie, pilit na pinapakalma ang kanyang anak. Ngunit hindi maitatangging naapektuhan si Landon. Ang dating sigla niya ay napalitan ng tahimik na pagninilay. Sa kanyang murang edad, dala niya ang bigat ng isang misyon na parang hindi para sa isang bata. Isang araw, habang namamasyal sila sa parke upang magpahinga mula sa mga tao, biglang lumapit ang isang lalaki sa kanila. Mukhang pagod ito at ang mukha nito ay puno ng kalungkutan. Pasensya na kung istorbo ako, sabi ng lalaki. Pero narinig ko ang kwento mo, Landon. At gusto kong malaman paano mo alam na totoo ang nakita mo. Paano kung panaginip lang iyon? Tahimik si Landon. Tumingin siya sa kanyang ina na parang humihingi ng tulong. Ngunit sa halip na sumagot si Julie, hinawakan niya ang kamay ng anak, hinihintay itong magsalita mula sa puso. Hindi ko po maipapaliwanag sa inyo kung paano ko alam, sagot ni Landon sa wakas. Pero alam ko sa puso ko na totoo iyon. Nararamdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng oras. At sa palagay ko, iyon ang mahalaga. Ang lalaki ay tumingin sa kanya, at sa unang pagkakataon, tila nabawasan ang bigat sa kanyang mukha. Salamat, Landon. Matagal na akong naghahanap ng sagot, pero sa sinabi mo, parang alam ko na ang sagot ay nasa loob ko rin. Habang pauwi, si Julie ay tahimik na iniisip ang nangyari. Anak, alam mo ba kung gaano kalaki ang nagagawa ng mga salita mo sa mga tao? Tanong niya. Mom, hindi ko naman po ginagalingan. Sinasabi ko lang po kung ano ang nararamdaman ko, sagot ni Landon, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kapayapaan na yon, may mga pagsubok pa rin na naghintay sa kanila. Isang gabi, habang sila'y nagpapahinga, tumawag ang isang reporter. Gusto nitong gumawa ng dokumentaryo tungkol kay Landon, ngunit ang tono nito ay tila may bahid ng pagdududa. Ilrel Whitley, hindi ba't parang masyado pang bata si Landon para magkaroon ng ganitong klaseng karanasan? Paano natin masisigurado na totoo ang kanyang kwento? Tanong ng reporter sa telepono. Huwag na lang po nating pilitin ang paniniwala ng iba, sagot ni Julie, pinipilit na maging kalmado. Ang mahalaga ay ang mensahe ng kwento niya, ang pagmamahal at pananampalataya. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting natutunan ni Julie at Landon kung paano balansihin ang kanilang buhay. Si Landon ay patuloy na nag-aaral mula sa bahay, habang si Julie ay muling bumalik sa pagsusulat upang masuportahan ang kanilang pamilya. Ngunit kahit sa gitna ng kanilang normal na gawain, patuloy silang nakakatanggap ng mga bisita, mga liham, at mga imbitasyon mula sa iba't ibang lugar. Mom, natatakot po ako, sabi ni Landon isang gabi habang sila'y nakaupo sa sala. Paano kung hindi ko magawa ang lahat ng inaasahan nila? Anak, hindi mo kailangang gawin ang lahat. Gawin mo lang ang makakaya mo. At tandaan mo, hindi ikaw ang magdadala ng lahat ng bigat.
Siya ang bahala sa natitirang bahagi, sagot ni Julie, sabay yakap sa anak. Habang tumatakbo ang oras, si Landon ay unti-unting natutunan kung paano harapin ang mga hamon ng kanyang misyon. Natutunan niyang tanggapin na hindi lahat ay maniniwala sa kanyang kwento, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pananampalatayang kanyang ibinabahagi. Sa huling gabi ng linggong iyon, habang sila'y magkatabing nagdarasal, naramdaman ni Julie ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam niyang hindi sila nag-iisa. Mom, sabi ni Landon bago sila matulog. Alam kong mahirap ito, pero masaya akong ginagawa natin ito. Anak, proud na proud ako sa'yo. At kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. Habang natutulog si Landon, si Julie ay tahimik na tumingin sa bintana. Sa labas, ang mga bituin ay kumikislap at sa kanyang puso, naramdaman niyang ang kanilang kwento ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang plano na hindi pa nila ganap na nauunawaan, ngunit tiyak na puno ng pagmamahal. Habang patuloy na kumakalat ang kwento ni Landon, lalo ring nadagdagan ang mga hamon sa kanilang buhay. Hindi na naging madali para kay Julie na panatilihin ang normalidad sa kanilang tahanan. Ang dating tahimik nilang komunidad ay naging abala sa mga taong gustong makita si Landon, marinig ang kanyang kwento, o makahanap ng sagot sa kanilang mga tanong. Isang araw, habang nag-aalmusal, tumingin si Landon sa kanyang ina. Mom, masaya po ako na maraming tao ang nakikinig. Pero bakit po parang mas nagiging mahirap ito? Huminga ng malalim si Julie bago sumagot. Anak, minsan, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi madaling gawin. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Sa kabila ng mga hamon, ipinagpatuloy ni Landon ang kanyang misyon. Tumanggap sila ng imbitasyon mula sa isang malaking simbahan sa lungsod upang magsalita sa harap ng daan-daang tao. Sa kabila ng kaba, si Landon ay handang-handa na, ngunit alam ni Julie na dala niya ang bigat ng responsibilidad. Sa araw ng pagtitipon, puno ang simbahan ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Si Landon ay tahimik na nakaupo sa backstage habang naghihintay ng kanyang oras. Sa tabi niya, si Julie ay tahimik ding nagdarasal. Anak, tandaan mo, gawin mo lang ang alam mong tama. Nandito kami para sa'yo. Tumango si Landon at nang tawagin na ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa entablado. Ang liwanag ng mga ilaw ay tumama sa kanyang mukha at ang lahat ng tao ay tahimik na naghintay sa kanyang mga salita. Magandang araw po sa inyong lahat, simula ni Landon. Ang pangalan ko po ay Landon Whitley, at narito ako upang ikwento sa inyo ang isang karanasan na nagbago sa buhay ko. Habang ikinukwento niya ang araw ng aksidente, ang mga tao ay tahimik na nakikinig. Sa bawat salita, naramdaman nila ang bigat ng kanyang pinagdaanan at ang himalang nangyari sa kanyang buhay. Ngunit ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kanyang kwento ay nang magsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakita sa kabilang buhay. Nakita ko po ang isang lugar na puno ng liwanag, sabi ni Landon. Doon ko nakilala si Jesus. Sinabi niya na mahal niya tayo at na may layunin ang bawat isa sa atin. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin at sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang katotohanan ng kanyang mensahe. Ang ilan ay tahimik na nagdasal, habang ang iba ay hindi mapigilang umiyak. Pagkatapos ng pagtitipon, maraming tao ang lumapit kay Landon. Isang babae, na may dalang larawan ng kanyang anak na pumanaw, ang nagsalita. Landon, salamat sa iyong kwento. Ang totoo, nawalan ako ng pag-asa noong mawala ang anak ko. Pero dahil sa iyo, parang nararamdaman kong hindi pa tapos ang kwento namin. Ngumiti si Landon at hinawakan ang kamay ng babae. Hindi po nawawala ang pagmamahal ng mga mahal natin sa buhay. Lagi po silang nasa puso natin. Ang simpleng sagot ni Landon ay tila naging isang balsamo para sa sugat ng babae. Sa gabing iyon, habang sila'y pauwi, napansin ni Julie ang katahimikan ni Landon. Anak, okay ka lang ba? Tanong niya. Mom, masaya po ako na natutulungan ko sila. Pero minsan, parang hindi ko alam kung paano ko gagawin lahat, sagot ni Landon. Hinawakan ni Julie ang kanyang kamay. Anak, hindi mo kailangang gawin lahat. Ang mahalaga, ginagawa mo ang makakaya mo. At tandaan mo, hindi mo ito kailangang gawin ng mag-isa. Habang tumatakbo ang mga linggo, unti-unting nakilala si Landon bilang isang inspirasyon hindi lamang sa kanilang komunidad kundi pati na rin sa mas malawak na lugar. Ang mga imbitasyon na magsalita ay dumami, at kahit abala, si Julie ay palaging nandyan upang suportahan ang kanyang anak.
Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang mga pagsubok. May mga tao na nagdududa sa kwento ni Landon. Ang ilan ay nagsasabing hindi ito totoo, habang ang iba ay nagtatangkang maghanap ng butas upang mapasinungalingan ito. Sa tuwing naririnig niya ang mga ganitong balita, si Landon ay tahimik na nagdarasal. "Mom, paano po kung hindi nila maintindihan ang sinasabi ko?" tanong niya isang gabi. "Anak, hindi mo kailangang pilitin silang maintindihan. Ang mahalaga, sinasabi mo ang totoo." "Ang Diyos ang bahala sa iba," sagot ni Julie, na palaging nagbibigay ng lakas kay Landon. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang charity event, isang batang lalaki ang lumapit kay Landon. "Ikaw po ba si Landon? Yung batang nakakita kay Jesus?" Tumango si Landon. "Ako yon. Ano ang maitutulong ko sa'yo?" Ang bata ay ngumiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay halata ang kalungkutan. "Pwede po bang ipagdasal mo ako? Kasi po, palaging nag-aaway sina mama at papa. Ayoko na po sa bahay." Nalungkot si Landon sa narinig. Hinawakan niya ang kamay ng bata at tahimik na nagdasal. Nang matapos, tumingin siya sa bata at mumiti. "Alam mo ba? Mahal ka ng Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Landon na ang kanyang misyon ay hindi tungkol sa pagsagot sa lahat ng tanong, kundi sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawala sa dilim. Sa kanilang pag-uwi, si Julie ay tahimik na iniisip ang nangyari. "Anak, ang laki ng nagagawa ng kwento mo sa mga tao," sabi niya. "Mom, minsan iniisip ko, bakit po kaya ako? Bakit ako ang pinili niya?" tanong ni Landon. "Anak, siguro dahil alam niyang kaya mo. At hindi ka nag-iisa. Lagi siyang nandyan para sa'yo," sagot ni Julie habang hinahaplos ang buhok ng anak. Habang natutulog si Landon ng gabing iyon, naramdaman ni Julie ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Sa kabila ng mga hamon at pagdududa, alam niyang nasa tamang landas sila. Ang kwento ni Landon ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong nangangailangan ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga huling buwan ay nagdala ng maraming pagbabago sa buhay ni Landon at Julie. Sa kabila ng hirap at pagsubok, unti-unting nagkakaroon ng direksyon ang kanilang misyon. Ang tahanan nila, na minsang naging kanlungan ng kanilang tahimik na buhay, ay ngayon naging sentro ng pag-asa para sa maraming tao. Sa kabila ng kanilang pagod, ramdam nilang ang ginagawa nila ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Isang umaga, habang nagkakape si Julie sa kusina, lumapit si Landon na hawak ang isang maliit na notebook. "Mom," sabi niya, "naisulat ko po ang gusto kong sabihin sa susunod na pagtitipon." Ngumiti si Julie at hinawakan ang balikat ng anak. "Talaga, anak? Ano ang nilalaman nito? Paano po tayo dapat magtiwala sa Diyos, kahit hindi natin naintindihan ang nangyayari?" sagot ni Landon, ang kanyang mga mata ay puno ng sigla. "Gusto ko pong sabihin sa kanila na kahit hindi natin makita ang buong plano, kailangan nating magtiwala." "Anak, napakaganda niyan," sagot ni Julie habang nilalapit ang notebook upang basahin ang isinulat niya. Napansin niya ang maayos na pagkakasulat at ang lalim ng mga salita. Sa murang edad ni Landon, tila mas nauunawaan niya ang mga bagay na lampas sa karaniwang pananaw. Sa araw ng kanilang susunod na paglalakbay, dumalo sila sa isang mas malaking pagtitipon sa isa pang lungsod. Sa venue, libu-libong tao ang nagtipon-tipon, lahat ay naghihintay na marinig si Landon. Habang naghihintay siya sa backstage, napansin ni Julie ang kaba sa mukha ng kanyang anak. "Mom, bakit po parang mas mabigat ngayon?" tanong ni Landon habang pilit na pinipigilan ang kanyang nerbiyos. Hinawakan ni Julie ang kanyang kamay at mumiti. "Anak, mas malaki ang hamon dahil mas malaki ang layunin. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang nagdadala ng lahat ng ito. Siya ang bahala." Sa sandaling iyon, tinawag na si Landon. Habang naglalakad siya papunta sa entablado, ang ingay ng mga tao ay unti-unting naglaho sa kanyang pandinig. Huminga siya ng malalim at tumingin sa harap ng napakaraming tao. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa kanyang kwento, kundi tungkol sa mensaheng dala niya. "Magandang araw po sa inyong lahat," simula ni Landon, ang boses niya ay matatag. "Ang pangalan ko po ay Landon Whitley, at narito ako upang ibahagi ang isang kwento, hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa lahat ng tao." Habang nagsimula siyang magkwento, maririnig ang pagbuntong hininga ng mga tao sa bawat bahagi ng kanyang karanasan. Ang aksidente, ang ospital, ang kanyang pakikipagkita kay Jesus, lahat ng ito ay kanyang ikinuwento ng may damdamin at pananampalataya.
Ngunit sa pagkakataong ito, mas tumutok siya sa mensaheng nais niyang iparating. Sabi ni Jesus, mahal tayo ng Diyos, higit pa sa kaya nating maunawaan, sabi ni Landon. At kahit hindi natin maintindihan ang lahat ng nangyayari, may plano siya para sa atin. Kailangan lang nating magtiwala. Ang mga tao ay tahimik, halos walang gumagalaw, habang patuloy si Landon. Sa kanyang murang edad, tila nagawa niyang ipakita ang isang pananampalatayang hindi nalilimitahan ng pag-aalinlangan. Alam ko po na maraming tao ang nahihirapan ngayon, dagdag niya. Pero gusto ko pong malaman niyo na hindi kayo nag-isa. Nandyan ang Diyos at mahal niya kayo. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, mahaba ang pila ng mga taong gustong makausap si Landon. Isang babae ang lumapit, ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa pag-iyak. Landon, salamat sa sinabi mo. Ang asawa ko ay matagal nang may sakit at nawalan na ako ng pag-asa. Pero ngayon, parang may liwanag akong nakikita. Hinawakan ni Landon ang kamay ng babae at mumiti. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Lagi po kayong may kasamang pagmamahal ng Diyos. Habang nakikinig si Julie sa likod, hindi niya maiwasang mapaluha. Ang kanyang anak, na minsang nanghina at nawala sa pagitan ng buhay at kamatayan, ay ngayon nagbibigay ng lakas sa iba. Habang pauwi sila, napansin ni Julie ang tahimik na pagninilay ni Landon. Anak, okay ka lang ba? Tanong niya. Mom, masaya po ako. Pero minsan, iniisip ko kung paano ko maipapakita sa mas maraming tao ang pagmamahal niya, sagot ni Landon. Anak, ginagawa mo na. At habang nagpapatuloy ka, mas marami pa ang makakakita ng liwanag na iyon, sagot ni Julie, sabay ngiti. Sa mga sumunod na linggo, mas dumami ang imbitasyon para kay Landon. Ngunit natutunan nilang magtakda ng mga hangganan. Hindi natin kailangang gawin lahat ng sabay-sabay, sabi ni Julie. Ang mahalaga, ginagawa natin ito ng may puso. Si Landon ay nagpatuloy sa kanyang misyon, ngunit sa bawat pagkakataon, mas lumalim ang kanyang pananampalataya. Natutunan niyang ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mensaheng nais iparating ng Diyos sa lahat. Sa huling bahagi ng taon, si Landon ay inimbitahan upang magsalita sa isang espesyal na pagtitipon na dinaluhan ng mga leader ng iba't ibang simbahan. Habang naroon, naramdaman niya ang bigat ng pagkakataon, ngunit sa kabila nito, nanatili siyang tapat sa kanyang mensahe. Ang gusto ko pong iwan sa inyo ay isang simpleng bagay, sabi ni Landon sa kanyang pagtatapos. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nasusukat ng ating kakayahang unawain ito. Ito'y nararamdaman at ito'y totoo. Kailangan lang nating magtiwala. Pag-uwi nila mula sa pagtitipon, si Julie ay tumingin kay Landon habang sila'y kumakain ng hapunan. Anak, proud na proud ako sa'yo. Sa lahat ng pinagdaanan natin, nakita ko kung gaano kalaki ang pagbabago mo. Mom, hindi po ito tungkol sa akin, sagot ni Landon. Ito po ay tungkol sa kanya. Sa simpleng sagot na yon, naramdaman ni Julie ang lalim ng pananampalataya ng kanyang anak. At sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok, alam niyang ang kanilang kwento ay magpapatuloy, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa liwanag ng pag-asa. Habang natutulog si Landon ng gabing iyon, si Julie ay tahimik na nagdasal. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim na misyon. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng mas malalaking pagbabago sa buhay ni Landon at Julie. Ang kanilang kwento, na nagsimula bilang isang simpleng pagsasalaysay ng isang batang nakaranas ng himala, ay naging isang inspirasyon na umabot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit kasabay ng lumalawak na epekto nito ay ang mabigat na responsibilidad na kanilang dala. Isang araw, habang si Julie ay nag-aayos ng mga sulat na kanilang natanggap mula sa iba't ibang tao, napansin niya ang isang liham na may kakaibang forma. Bukas na ang sobre, at sa loob ay isang sulat mula sa isang babae na hindi niya kilala. Julie, binasa niya ng tahimik, ang kwento ng iyong anak ay nagbigay sa akin ng lakas sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Wala na ang aking asawa at anak at matagal na akong nawalan ng dahilan para mabuhay. Ngunit sa mga salita ni Landon, naalala ko ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa inyo. Napaupo si Julie sa kanyang upuan. Sa kabila ng dami ng sulat na natanggap nila, ang mensaheng ito ay tumama sa kanya ng napakalalim. Gaano pa karaming tao ang naabot ng kwento namin? Tanong niya sa sarili. Habang pinaplano nila ang susunod na mga pagtitipon, si Landon ay tila mas naging seryoso sa kanyang misyon. Sa murang edad, naintindihan niya ang bigat ng kanyang ginagawa,
Ngunit naramdaman din niya ang biyayang dala nito. Mom, alam mo po ba? Masarap pong isipin na maraming tao ang natutulungan ko, sabi niya isang gabi habang sila'y naghahapunan. Anak, marami kang natutulungan hindi dahil ikaw si Landon, kundi dahil dala mo ang mensahe niya, sagot ni Julie. At tandaan mo, hindi mo kailangang gawing mag-isa ang lahat. Isang gabi, habang nagdarasal sila bago matulog, si Landon ay biglang tumigil at tumingin kay Julie. Mom, may nararamdaman po akong iba. Ano yon, anak? Tanong ni Julie, halatang nag-alala. Parang mas may kailangan pa akong gawin. Pero hindi ko pa alam kung ano, sagot ni Landon, ang kanyang boses ay puno ng seryosong pagninilay. Hinaplos ni Julie ang buhok ng anak. Anak, darating ang sagot sa tamang panahon. Magdasal tayo na ipakita niya sa atin ang tamang landas. Dumating ang isang hindi inaasahang tawag isang araw. Isang malaking palabas sa telebisyon ang nais i-feature ang kwento ni Landon. Sa una, nag-alinlangan si Julie. Ang kanilang buhay ay unti-unti nang nagbabago dahil sa dami ng tao na lumalapit sa kanila, at ang paglahok sa isang pambansang palabas ay tila mas magdadala ng komplikasyon. Mom, dapat po ba natin gawin ito? Tanong ni Landon habang magkasama nilang binabasa ang liham ng imbitasyon. Anak, ikaw ang magdesisyon. Kung nararamdaman mong tama ito, susuportahan kita, sagot ni Julie, bagamat nararamdaman niyang masusubukan na naman ang kanilang pananampalataya. Matapos ang mahabang pag-isip at panalangin, nagpasya silang tumanggap sa imbitasyon. Sa set ng programa, si Landon at Julie ay sinalubong ng isang sikat na host na kilala sa kanyang pagiging prangka. Landon, maraming tao ang naniniwala sa kwento mo, pero marami rin ang nagdududa. Ano ang masasabi mo sa kanila? Tanong ng host sa live na audience. Hindi nagdalawang isip si Landon sa kanyang sagot. Hindi ko po kayang pilitin ang lahat na maniwala. Ang gusto ko lang pong iparating ay kung ano ang naramdaman ko at nakita ko. Ang pagmamahal ng Diyos ay totoo, at iyon po ang pinakamahalaga. Ang sagot niya ay nagdala ng katahimikan sa buong studio. Ang mga manunood, kabilang ang host, ay tila naantig sa kasimplehan ng kanyang sagot. Pagkatapos ng palabas, dumami ang imbitasyon para kay Landon. May mga taong nag-aalok ng tulong, mga organisasyong gustong suportahan ang kanilang misyon, at mga individual na nais personal na makausap si Landon. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, naramdaman din ni Julie ang pagod. Ang kanilang buhay ay tila naging isang walang katapusang paglalakbay. Mom, okay ka lang po ba? Tanong ni Landon isang gabi habang sila'y naglalakad pa uwi mula sa isang pagtitipon. Ngumiti si Julie kahit halatang pagod. Anak. Pero minsan, iniisip ko, kaya pa ba natin ang lahat ng ito? Hinawakan ni Landon ang kamay ng kanyang ina. Mom, tandaan mo po, hindi natin ito ginagawa ng mag-isa. Kasama natin siya. Habang tumatagal, natutunan ni Landon at Julie na magtakda ng limitasyon. Pinili nilang tumanggap lamang ng mga imbitasyon na talagang mahalaga upang mapanatili ang balanse sa kanilang buhay. Ngunit kahit limitado ang kanilang mga pagdalo, ang epekto ng kwento ni Landon ay lalong lumawak. Ang mga tao ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang karanasan, nagpapasalamat sa mensahe ng pag-asa na dala ni Landon. Isang gabi, habang sila'y nakaupo sa veranda ng kanilang bahay, nagtanong si Landon, Mom, kailan po kaya matatapos ang misyon ko? Ngumiti si Julie at tumingin sa bituin sa langit. Anak, ang misyon ay hindi laging natatapos. Pero ang bawat araw na ginagawa mo ang tama, ay bahagi na ng katuparan nito. Habang nakikinig si Landon, naramdaman niyang ang bawat hakbang na ginagawa nila ay may layunin. Sa kabila ng hirap, alam niyang ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanila, ito'y kwento ng lahat ng tao na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang umaga ay nagsimula ng tahimik. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng maliit na tahanan ni Julie at Landon. Sa hapagkainan, si Julie ay tahimik na nagkakape habang si Landon ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa mga nagdaang buwan, ang kanilang buhay ay naging mas abala kaysa dati, ngunit ang sandaling iyon ay tila isa sa ilang pagkakataon na maaari nilang maramdaman ang kapayapaan. Mom, biglang sambit ni Landon, binasag ang katahimikan, sa tingin mo, ginagawa ko po ba ang tama? Tumigil si Julie sa pag-inom ng kanyang kape at tumingin sa anak. Anak, bakit mo na itanong yan? Parang po kasi kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin po alam kung sapat na, sagot ni Landon, halatang naguguluhan. Ngumiti si Julie at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang nagagawa mo.
Ang mahalaga ay ginagawa mo ito mula sa puso at sinusunod mo ang kanyang kagustuhan. Sa mga susunod na araw, si Landon ay naging mas determinado. Sa bawat pagtitipon, sa bawat kwento na kanyang ibinahagi, naramdaman niyang unti-unting lumalawak ang epekto ng kanyang mensahe. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, may bahagi ng kanyang puso na tila naghahanap pa rin ng kasagutan. Isang gabi, habang nagdarasal sila ni Julie, tumigil si Landon at biglang nagsabi, "Mom, may nararamdaman po akong iba. Parang may mas malaking bagay na kailangang mangyari." Nagulat si Julie, ngunit pilit niyang inintindi ang nararamdaman ng anak. "Anak, darating ang sagot kung kailan tamang panahon. Magtiwala ka lang." Kinabukasan, tumanggap sila ng isang liham mula sa isang paaralan na nag-aanyaya kay Landon upang magsalita sa harap ng mga kabataan. Para kay Julie, ang ideya ay parehong kapanapanabik at nakakakaba. "Anak, alam kong magagawa mo ito," sabi niya habang inihahanda ang kanilang mga gamit. Nang dumating sila sa paaralan, sinalubong sila ng mga estudyanteng puno ng enerhiya. Si Landon ay tahimik na nakaupo sa isang sulok habang hinihintay ang kanyang oras. "Mom, parang iba po ngayon," sabi niya. "Anong ibig mong sabihin, anak?" tanong ni Julie. "Parang mas mahalaga ito," sagot ni Landon, hindi maipaliwanag ang nararamdaman. "Parang may kailangang makarinig nito ngayon." Sa kanyang pagsasalita, ibinahagi ni Landon ang kwento ng kanyang buhay, ang aksidente, ang kanyang mga karanasan sa kabilang buhay, at ang mensaheng iniwan sa kanya ni Jesus. Habang nagsasalita siya, napansin ni Julie ang katahimikan ng mga estudyante. Ang bawat salita ni Landon ay parang dumidiretso sa puso ng mga nakikinig. "Alam ko na minsan, mahirap magtiwala sa hindi natin nakikita," sabi ni Landon, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. "Pero kung nararamdaman natin ang pagmamahal, iyon ang pinakamalaking patunay na totoo siya." Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, isang batang babae ang lumapit sa kanya. "Landon, paano kung hindi ko maramdaman ang pagmamahal na sinasabi mo?" tanong nito, halatang hirap sa kanyang buhay. Hinawakan ni Landon ang kamay ng bata. "Hindi ibig sabihin na hindi mo nararamdaman ay wala ito. Minsan, ang pagmamahal ay tahimik. Pero nandyan pa rin siya. Magtiwala ka lang." Pagkatapos ng pagtitipon, si Julie at Landon ay tahimik na umuwi. Habang nasa biyahe, napansin ni Julie ang malalim na iniisip ng kanyang anak. "Anak, may iniisip ka ba?" tanong niya. "Mom, paano kung ang mensahe ko ay hindi lang para sa mga nakikinig sa akin? Paano kung may mas malaking layunin ito?" sagot ni Landon, ang kanyang boses ay puno ng pagninilay. "Anak, hindi natin kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon," sagot ni Julie. "Ang mahalaga, ginagawa natin ang tama sa bawat hakbang." Isang gabi, habang nagbabasa si Julie ng Biblia, si Landon ay lumapit sa kanya. "Mom, naalala mo po ba ang sinabi ni Jesus sa akin? Na may misyon ako?" "Hindi ko yon malilimutan, anak," sagot ni Julie. "Mom, sa tingin ko, bahagi lang po ito ng misyon ko. Parang may mas malaki pa akong kailangang gawin," sabi ni Landon, ang kanyang boses ay puno ng kasiguruhan. Hinaplos ni Julie ang buhok ng anak. "Anak, magtiwala tayo sa tamang panahon. Siya ang magpapakita sa iyo ng susunod na hakbang." Sa mga sumunod na linggo, si Landon ay patuloy na nagbahagi ng kanyang kwento sa iba't ibang lugar. Ngunit kasabay ng kanyang paglilingkod, natutunan din nilang magpahinga at maglaan ng oras para sa kanilang pamilya. Sa kabila ng abala, pinanatili ni Julie na ang kanilang tahanan ay maging isang lugar ng kapayapaan. "Mom, alam mo po ba? Mas nararamdaman ko ngayon ang kanyang presensya," sabi ni Landon isang gabi habang sila ay nag-uusap. "Anak, dahil siguro mas nagiging bukas ang puso mo," sagot ni Julie, ngumiti habang iniisip kung gaano kalaki ang naging pagbabago ng kanyang anak. Sa huling araw ng taon, dumalo sila sa isang pagtitipon para sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Habang naroon, naramdaman ni Landon ang bigat ng kalungkutan ng mga tao. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naging matatag. "Mom, dapat po ba akong magsalita?" tanong niya. "Anak, kung nararamdaman mong dapat, sundin mo ang puso mo," sagot ni Julie. Habang tumayo si Landon at nagsimulang magsalita, nakita ni Julie ang kakaibang liwanag sa kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, naramdaman niyang ang kanilang misyon ay malayo pa sa katapusan. Ang bawat salita ni Landon ay puno ng pagmamahal, at ang bawat taong naroon ay tila nakahanap ng bagong pag-asa. Pag-uwi nila ng gabing iyon, si Julie ay tahimik na nagdasal habang si Landon ay natutulog.
Sa kanyang puso, alam niyang ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa kanilang pamilya. Ito'y kwento ng pananampalataya, pagmamahal, at pag-asa na umaabot sa bawat taong nangangailangan ng liwanag. Habang nakatingin siya sa bituin sa langit, bumulong siya, "Diyos, salamat sa pagkakataong ito. Naway patuloy ninyong gabayan ang anak ko." At sa tahimik na gabi na yon, naramdaman ni Julie ang kapayapaan na parang sagot sa kanyang dasal. Ang kanilang misyon ay magpapatuloy, ngunit sa bawat hakbang, alam nilang hindi sila nag-iisa. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video na ito, gusto naming malaman. I-type ang salitang liwanag sa comment section para ipakita na bahagi ka ng mga sumusuporta sa mensaheng ito. Salamat sa iyong oras at pananampalataya.